The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.
goodness and His love. Thank Jesus every time. You got to renew your mind. My friend, you gotta change. Set your minds on things above. There's nothing you can't do. All you got to do, reach out, reach out. Reach out, reach out. Thank Jesus every time. You got to renew your mind. My friend, you gotta change.
Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family. Ayan. Blessed Monday po sa lahat ng mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan at saka po sa kanilang mga nasa trabaho. Sa news. Kung kayo inaalaw na makinig habang nagtatrabaho, God bless your company. Thank you Lord po. Oo, sa North, East, West, and South. At sa mga kapatiran natin from abroad na masugid po at napaka-faithful sa pagsama po sa atin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, nakakatuwa po kasi yung mga nababasa kong pangalan tuwing nagla-live, eto na yung talagang kinumit yung mga sarili nila na according to them, automatic na sa kanila yon na pagdating ng 8:15 ng umaga, open na agad yung kanilang cellphone para makasama po tayo. Oo, may awitin tayo dyan eh. Paggising sa umaga, hanap-hanap ka. Sunod. Tamoy, bibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. One more time. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo'y nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Thank you, Lord. Ano? Ayaw na kantayin yung susunod. Walang pagsubok. Huwag na lang tayong pagsubok muna. Ano na daw? Sabi nung iba, tama na. Na di mo kakayanin. Tulad ng sabat sa... Ano? Ano daw? Sige, paano paano yan? Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, Amen. di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Tuloy na natin nga. Okay, buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Tayo tayong lahat from the start. Paggising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mong nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Okay, buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay,
ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Thank you, Lord. Amen. Yan, Para glory to akong God. na-rejuvenate, Wow. Na-revive. na-refresh. Na-renew. Yan ang ating paksa sa umagang ito. Na-restore. Oo nga, kanina parang, pero hindi. Pagdating ko dito, parang Napapasayaw ka na hindi, agad. parang gusto ko magsumi. Di nila alam yon. Sumi kapag ka yung excitement ng aso, hindi niya makontain. Ang gagawin niya, tatakbo siya ng tatakbo ng walang tigil hanggang sa lumaylay yung dila niya sa pagod. Hindi naman lalaylay yung dila. Para bang tas biglang pupunta siya doon sa kanyang yung kanyang ano ba ang tawag doon? Yung sa parang tatay-nanay nung aso. Oo, parang kanina, parang gusto mong Mag-zoomy? ma-energize. Oo. Lahat ng aso, ganun. Nagsusumi talaga. Ang Oo, tawag, yung hindi ma-contain yung energy nila at saka yung excitement, yung tuwa nila, kailangan ma-release nila yon. Kaya tatakbo ng tatakbo yun. lalo na pag Hanggang naiwanan mo, mapagod, tas babalik na dun sa... pag naiwanan mo pala ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, parang yung presence ng kanyang Tayo ba nagsusumi kay Lord? masama ba yung salitang sumi? Ba't ba Hindi. sumi? Ano ba ibig? Zoom. Zoom! Zoom. Ganon. Kanina pa, sa atin naman, Magka-hyper. Parang kanina, ewan ko, kung kayo parang medyo nanlulumo, pagising sa umaga. Hindi, Gusto mo parang- pa uli? Hindi, kakaiba pala, no? Pagka nagkaroon ka ng... Oo. may paksa yan sa talata 12-13 ko doon sa kay Haring David. Oo. Pray pala muna tayo. Di ba tayo nagpa-pray? Ikaw na muna dahil puno-puno ako ng marirelease ba yun? Pwede ba yun? Okay, pray muna tayo. Ay, Lord, hallelujah. maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga po na binigay niyo sa amin. Salamat sa presensya niyo, Lord. Kaya po kami nag-uumapaw sa kagalakan, sa kalakasan, sa pag-asa, Lord, dahil ramdam namin ang presensya niyo sa buhay namin. Maraming salamat po. At with your presence, Lord, ay kalakip ang lahat ng mga bagay na kailangan namin to live a holy life. Kaya maraming salamat po. At sa umagang ito, Lord, kayo po muli ang manguna at kumausap sa aming lahat. At pagpalain, Lord, ang mga kapatiran namin na nakikinig ngayon, saan mang dako sila ng daigdig nandun, Lord. Maraming salamat po. Ikaw lang aming inaasahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Good morning kay Hallelujah. Sister Joanne Vizcara na nasa New Zealand. Pati na rin kay Sister Bell Rose, kila Sister Billy. Dumadami na yung New Zealand natin. Sunod puntahan na natin, di ba? Sila Almira nandun na rin. Di ba? Oo, mukhang mag-open na talaga tayo doon. Si Sarah nandun, si Sarah Pot, anak ni Tita Luz. Ang dami na. Si Arnold daw may passport na. Pag meron kang na train, napapalit sa'yo dyan. Sinong may iwan dyan? Sige nga. Si Jam, tutugtog ba si Jam? Hindi, si Jam mag-outreach na yan. Si Jam kailangan mag-train din ng papalit sa kanya para masasama rin. Hindi, ang outreach niya, Webes Gusto ko nga sanang isama yan sa Bicol. Kasi Kaso, Friday to Monday yun. Hindi, i-record na. Para makita niya yung lawak ng gawain. Pwede ka ba? Oo, pwede yan. Ba't hindi pwede? Hindi siya pala pwede. Bakit? Mag-i-edit siya nung pang Holy Week natin. Cannot be. Si Roger din, mag-outreach na kasama ni Minister Boy. Oo, thank you Lord. Okay. At good morning din kay si Sister Linda ba, Derada Balila ay nasa... nandito na. Bakit open na po ba natin ulit ang Isabela, mga kapatid? Sige. Puntahan muna natin. Gawa tayo ng isang
fellowship, and then doon natin malalaman, no? Oo. Sumama, Kuya Ernie? AEOO. Wow! First time kang nag-AEOO ah. Dati gusto ko. Thank you, Lord. Okay, magandang umaga ba sa lahat ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa, pati rito po sa Pilipinas. Nakasama po natin palagi. Naku, thank you, Lord po. At ngayong Holy Week na darating po, abangan nyo naman po ang mga patotoo ng ating mga ibang mga manggagawa. Di ba kasi, alam nyo lang, si Minister Ed lang. Pero hindi natin alam yung pagkakatawag sa kanya ni Lord, kung anong klaseng buhay ang dinaanan muna niya. Di ba? Si Pastor Romy, alam mo si Pastor Romy, nagugulat ako dun sa mga revelation niya. Sa buhay niya. Sabi ko, may ganung part pala buhay ni Pastor Romy. Okay na tayo. Oo. Ano ba yun? Ha? Ano ba yung iniisip mo? Hindi yun yung iniisip mo. Hindi ba yan? Hindi yun. Hindi, nung unang panahon kasi ang ating medyo nasa kadiliman. Oo. Kayo na pero kaya nga nabuhay tayo muli eh. Tama. Kaya, alam niyo po, katulad ng ating pag-aaralan sa umagang ito, ang Diyos, ako'y natuwa nung pinag-aaralan ko to. Sabi, it is not innocence that makes men good. It is not innocence that makes men good. Mamaya na lang. Para maintindihan nyo mamaya, At yan ay mga nangyari sa karamihan ng mga kapatiran natin na ang buhay ay ilalahad sa atin sa Holy Week. Ibang klase mga kapatid, mabe-bless kayo. Ako nga, tagal-tagal na nating mga kasama, pero may mga part sila ng buhay nila na ngayon lang nila ni-reveal. Tapos, ma-amaze ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao na kahit na ganito ang buhay niya dati, pwede palang i-turn ng Diyos yun. I-create niya into a new being. Recreate. Recreate. Kasi we were created, di ba? So, ni-recreate ng Diyos. At isa yan dun sa ating pag-uusapan sa umaga na to. Tsaka ang dami pala nating para bang ipagpapasalamat. Oo, Grabe. Oo. Nakapag-reflect na ba kayo? Wish ko nga sa mga ibang pagkakataon, buhay naman ng mga elder. Buhay ni Pastor. Ako nga si Pastor, habang kinukwento niya yan, para ako nanonood ng pelikula doon sa, yung buhay niya dati. Nilang magkakapatid, yung mga lalaki, para kang nanonood ng pelikula. Gusto ko marinig ang buhay si Brother Mon Rubio eh. Brother Mon? Kasama natin lagi. Tuwing Monday, andito. At alam ko si Sister Joy, ilan na ang kanyang prayer meetings, may mga Lord. assignments. Thank you, Lord. Ay, hello, Oyi! Nasa New York. Wow! Si Oyi na nag-e-enjoy sa blessing ni Lord sa kanya. Good morning. Meron din akong alam na taga New York. Jerome, good morning. Buhay na naman si Jerome, oh. Bulacan. Ako, meron New York dyan sa Cubao. May New York sa Brother Cubao, diba? Melchor, kamusta ka na, Brother Melchor? Ay, amen. Oo. Isang milagrong, walking miracle yan si Brother Melchor. Ay, oo. Oo. Malakas Thank kay you, Lord. Amen. Ayan, glory to God sa mga kapatiran natin. Okay, para po sa ating memory verse of the week, Isaiah 1:18. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Sa Tagalog, pumarito kayo ngayon at tayo'y
mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Haba sa Tagalog, ano? Wool lang sa, 4 na letter lang sa English. Sa Tagalog, balahibo ng tupa. Parang anong version ng Sasabihin Tagalog niya, yun? Sabihin niya, anong gawa ng yung coat mo? Balahibo ng tupa. Wool lang naman pala, no? Meron bang ibang wool? Still wool? Hindi. Balahibo lang ba ng tupa ang Still nga eh. ang mga still coat? wool. Wool. Maputi yata kasi yun, di ba? Oo. Cotton na lang gusto mo. Ha? Cotton. Cotton? Oo. Thank you, Lord. Okay. Ang atin pong babasahin na verse ngayon is Psalm 51, verses 10 to 13? 13. Sa'yo na? Sa'yo na? New King James? Hanggang 10 lang ang nakalagay kasi sa... Wait lang. Oo, Psalm may 51, tayo mga kapatid, 10 to 13. Good news ako. Sige. Kantahin na lang natin. Create in me A pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid. Alam nyo, sabi po ng mga mangangaral, wala na daw pong sincerest and purest na apology or repentance than this na Yan galing yung kay Haring. True repentance. Meron bang repentance na hindi true? Oo, meron. Yan ba ay nagaganap tuwing Lenten season? Madalas, oo. Oo. Ano So, kaya ang tawag dun sa repentance na yon? Untrue? Worldly sorrow. Oo, kailangan godly. Meron palang worldly. Ito, pag-aaralan na natin. Nag-i-intro pa lang ako. Ayan, oo. Hindi kasi yung season ngayon, nagre-reflect tayo. Nare-remember natin. And then, oftentimes, it will lead us to repentance. Oo. Ano lang, intro muna. Sige. Itong Psalm 51 po na to kasi ay patungkol sa naging kasalanan ni Haring David kay Bathsheba. Hindi lang kasi kay Bathsheba siya nagkasala, pati pa kay Uriah,
pati sa mga nasasakupan niya bilang hari. Pero ang nagkasala siya sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-anoint sa kanya bilang hari. Tapos, siya rin ang pumili sa kanya. So, ang talagang nagkasala siya sa Diyos. Natutuwa po ako dito kasi even the most noblest men na makikita mo ay, lalong-lalo na sa Bible, ay mga pinili ng Diyos na nagkasala. Ang ano rito, mga kapatid, ang ipagpapasalamat natin dito, hindi kinonceal ng Biblia yung mga weaknesses nitong mga tao na to. Hindi para ipahiya sila, kung hindi para ipakita ng Diyos din sa atin na pagwawala siya sa buhay natin, talagang lahat tayo marupok. Minsan nga, nandiyan na si Lord sa buhay natin, pero bumibigay pa rin tayo. Na talagang wala tayong magagawa sa buhay nang wala ang Diyos sa atin. Yun ang ipinapakita rito. Tapos, kaya nga yung sabi ko sa inyo kanina, innocence doesn't make men good. Kasi hindi lahat ng mga tao na mababait at walang ginagawang masama ay mabubuting tao. Kasi yan ang lagi nating sinasabi pagka, uy, tanggapin mo na si Lord. Uy, attend ka ng prayer meeting. Uy, sama ka sa amin. Uy, kilalanin mo naman ng Diyos. Ang lagi nating sinasabi, okay na ako. Wala naman ako inaagrabyadong tao. Wala naman akong sinasalbahing mga tao. Hindi naman ako gumagawa ng kasamaan. Hindi ba? Pagka ganun po kasi ang katuwiran natin, taliwas tayo sa sinasabi ng Biblia na all have sinned, hindi ba? And fall short of the glory of God. At taliwas din tayo sa sinasabi ng Biblia na without God, men are nothing. Hindi ba? So, hindi porke inosente ka, ay mabuting tao ka. So, yun, ako doon. Innocence doesn't make men good. Sinong ano yun? Sinong scholar ng Bible, ano? Parang napaka-profound nung kanyang sinasabi na kailangan... Si David Gusick? Oo, ang nagsabi nun. So, natuwa ako doon sa sinabi niyang yun. Sabi ko, oo nga, hindi porke inosente ka, mabuting tao ka na. At hindi porke makasalanan ka, ay katapusan mo na yun at hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos. At hindi ka na pwedeng i-recreate, i-renew, i-restore ng Diyos. Yun ang makikita natin dito kay Haring David. Hindi po sa minamaliit ng Diyos ang kasalanan. Don't get me wrong, mga kapatid. Hindi po minamaliit ng Diyos ang mga kasalanan. In fact, pag pinag-aralan po natin ang buhay ni Haring David, simula itong Psalm 51 na to, na isulat po niya ito, mga kapatid, ang kanyang pagsisisi ay simula nung nirebuke siya ni Nathan sa kasalanan niyang yon. Alam niyo ba hanggang sa ipinanganak na yung anak niya kay Bathsheba, yung agony niya, nung kasalanan na ginawa niya, dala-dala pa rin niya. Kayo po ba'y nagkasala na sa Diyos na dun sa point na maski ikaw hindi mo mapatawad ang sarili mo? Kayo po ba'y may mga ganun nang nagawa? O sige, wag na nating sabihin na yung ganun yung extent. Pero yung extent nung anguish ni David, sa bagay, alam nyo, he is a man after God's own heart, after all. Kaya, ganun po yung pagsisisi niya. Ang isang tao na sobra yung pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan, yung isang tao na kilalang-kilala niya ang Diyos at ina-acknowledge niya. Kaya sobra yung anguish niya kasi alam niya kung papaanong nakasakit sa puso ng Diyos na malapit siya yung ginawa niya. Kasi kung hindi naman kayo close ni Lord, ano naman kung nagkasala ka. Hindi ba? Pero dahil sa close kayo ng Diyos, tas nagkasala ka, alam mo kung anong sakit
ang idinulot mo sa puso ng taong nagligtas sa'yo at nagmahal sa'yo. Kaya gano'n na lang din ang anguish ni David kasi hindi niya kinakaya yung guilt na ano daw? Yung guilt na naidulot niya sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Meron siyang... Ako sumasang-ayon ako doon. Meron siyang ano... Sumasang-ayon ako doon na ang isang taong nagkasala na nagpapahalaga ng sobra sa kanyang relasyon sa Diyos ay ibang klaseng magkaroon ng anguish over his sin. Pero yung isang tao na okay lang ang relasyon kay Lord, okay lang din na, ika lang naman ang tawa, tapos balik ka agad kay Lord. Pero kay David hindi eh. Kasi alam niya yung sakit na naidulot niya sa puso ni Lord. Kasi nga close sila ni Lord eh. Nag-agree ka doon, Beb? Na yung pagsisisi ng isang tao over his sin has something to do with his relationship with the Lord? Nakukuha mo ba yung sinasabi ko? Dahil sa supernatural consummation of God's revelation, which is the Bible, and if we come to a point wherein we have discovered in the Bible what God has done for mankind, which is the cross, then you come to a point na hindi mo na pwede kasing hindi ko alam kasi yun eh. Kaya ako ginagawa. Parang ang haba ata nung sagot ko. Haba nga ng sagot mo. Kasi pag tinignan mo, pwede kasing may justification Hindi. na everybody's doing it. Kaya yung pinaka-agony mo doon sa kasalanan, wala lang kasi Oo common nga. na, so on and so forth. Ngayon, if you come to realize na yung supernatural action ng ating Panginoon Diyos na bumaba siya sa lupa, sa written word of God, what He has done on the cross for mankind, then you will realize na ganun pala katindi yung kanyang suffering, ikaw naman, gawa ka lang ng gawa, walang kwenta lang. Hindi naman yun ang tanong ko eh. Hindi, yun Haba sabi ka mo, naman ano yung eh. isa-isa sagot ko kasi parang siyempre, Kayo agree kayo doon sa tanong ko? Oo naman. Na yung, tama si Jam, yung way or intensity kung paano ka mag-repent has something to do with your relationship with the Lord. Kasi kung mababaw lang kasi ang nung relasyon... nalaman mo nga Oo ba o hindi? Oo naman, kaya nga sinabi ko lang yung pag-reveal ni Lord kasi hindi naman pwedeng justification. Kaya nga meron tayong tungkulin na maibahagi ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Doon nga yung nakadepende, Pastor. Na ang isang taong nagkasala, puro justification or excuse sa ginawa niya, ibig sabihin nun, yung sensitivity niya doon sa... Yun eh, nakadepende sa relasyon mo kay Lord eh. Kaya merong mga tao, di ba ganito, ikaw naman, para yun lang ginawa mo, kala mo naman kung paano na yung kasalanan mo. Pero para sa isang tao na iba ang relasyon niya sa Diyos, maski yung nakapagsinungaling lang siya ng unintentional, ay, sorry. Pero may mga tao, wala lang sa kanila yun. Because ganun lang ang relasyon niya sa Diyos. Kaya nga, pagka na-realize nila yung supernatural yung act of haba God naman ng na mo what eh. He Sagot has done mo on eh. the Oo, cross, hindi lang eh. biro mo, pag nakapako doon, tapos ikaw naman ang may kasalanan, parang yun ang aking... So, ayun na nga. Huwag babaliwalain ang kasalanan. Parang kasalanan ay kasalanan. Pero kaso, pwedeng sabihin, ay inosente ko kasi hindi ko naman alam na mali yan. So pwede kasing magganunan o kaya everybody's doing it. Common naman yan. Hindi naman yan lahat naman ganyan. So pag tinignan mo,
yun talaga ang takbuhan sa world na pagtinignan mo. Kaya andyan ang ating Panginoong Hesukristo na malaman nila na magkaroon ng malalim na relasyon sa Creator ng universe na nagbuwaba sa lupa, ipinakita ang kanyang buhay at namatay para sa kasalanan mo. Kaya grabe, pag nag-reflect ka this season, yun, sana all season, ano? Oo, parang, oo naman. Ha? Oo nga. Nakalimutan ko tuloy eh. Ang haba nung ano ni Pastor, nawawala na ako eh. Depende. Depende sa relasyon. Totoo yun, mga kapatid. Kasi, meron kasing mga tao, una-una ha, sabihin ko sa inyo. Sabi niya, create in me a clean heart. Okay? Nakakatuwa ito kasi he is asking God, di ba, to recreate him. Kaya yung sinasabi ko sa iyo, recreate na. Kasi nilalang na tayo ng Diyos, He created us. Pero itong inaano ni Haring David dito, it is like asking God to recreate me kasi nga nagkasala siya. And when you say recreate, mga kapatid, ang ibig sabihin ng renew sa iba, sabi niya, and renew a right spirit within me. So create in me a clean heart. Renew a right spirit. Pag tinignan nyo kung anong ibig sabihin po ng renew, ang ibig sabihin nito ay rebuild. Puro ar nga ito eh. Kaya nga sabi ko sa kanya kagahapon, parang maganda yan, no? The hours. Sabi ko, the hours of, ano yung sabi ko? The hours of Lent. Oo, kasi ang ibig sabihin ng renew is rebuild, repair, restore, revive, renovate, and regenerate. Grabe to. May nakuha pa nga ako eh, recalibrate. Oo, kasi recalibrating of the heart ang ano niya rito, mga kapatid eh. Oo. So he is asking God to recreate. And when you say recreate, mga kapatid, pag tinignan mo to, ano siya yung Bagong may puso. pinagmulan na. May pinagmulan ka na. Eh kaso, yun yung sinasabi ni David dito, nagkasala ka. Ngayon, bumalik ka ulit kay Lord. Kaya ang gagawin ni Lord sa'yo, i-recreate. Nakuha na natin? Sa former state, i-recreate ka. Kayo po ba ay, and when God recreates, kayo po ba ay naka-attend na or nakapanood ng mga car show? Especially yung mga vintage na mga cars. Nire-restore nila yon. But along with the restoration, dinadagdagan nila ng mga new technology. Halimbawa, i-restore nilang isang Beetle. Ano yung Beetle? Oo. Sa Pilipinas, Volkswagen. Sa German, Volkswagen. Oo, di ba? So, pag di-restore nila yan, may mga dagdag na yan. Ngayon, nag-restore ka. Hindi mo siya lalagyan ng kaparehas nung dati. Kasi meron ng mga new technology na mas makakabuti at mas magpapa-enhance pa doon sa sasakyan na lumang yan. Para kahit na luma siya, pag ni-restore na siya, makakasabay na siya doon sa mga bago ngayon. And when God recreates us, nilalagyan kanya, ine-enhance niya tayo. Bakit? Kasi every time na merong mga ganon, kailangan kanyang lagyan ng mga bago na. Para yung dating puso mo na laging masuwayin, sumunod na sa kanya.
Kaya when God recreates people, binibigyan niya ng bagong puso, binibigyan niya ng renewed mind. Kasi kung ibibigay pa rin ng Diyos sa'yo, yung dati mo na pusong masuwayin, edi walang nagbago sa'yo. Yan yung sa ating panahon sa New Testament nga, binigyan tayo ng bagong puso at kaisipan. Yan. And this is a renovation from inside out. Kasi, bakit kanyo kailangan nitong recreate? And bakit kailangan ng renovation from inside out? Maraming mga tao, alam nyo, ang ganda-ganda ng kaya natuwa ako. Kaya sinabi palang purest repentance, itong kay Haring David. Nung nagkasala siya, ang unang-unang hiningan niya ng tawad ay ang Diyos. Maraming mga tao, pag nagkasala sila, pumupunta sa ibang tao at ginajustify kung bakit nila nagawa yon. Nagpapaliwanag sila sa mga tao, sa ibang tao. Tapos umihingi pa nga ng saklolo sa ibang tao para kampihan sila at oo nga, di bale, lahat naman tayo, marupok, okay ako doon. Pero ang nangyayari, humihingi ka muna ng advices from people before asking for God's forgiveness. Na sa totoo lamang, every time na nagkakasala tayo, ang una-una nating pinagkakasalan ay ang Diyos. Tapos, pag ikaw nagkasala, pumupunta ka agad sa ibang tao, nagpapaliwanag, naghahanap ng kakampi. Hindi ba, mga kapatid? Pero dapat, si David, alam niyang sa Diyos siya nagkasala. Hindi nga siya humingi ng tawad sa mga nasasakupan niya Kasi alam niya, siya'y hari, ang Diyos ang pumili sa kanya na maging hari. Kaya kanino siya unang nagkasala? Sa Diyos, more than yung constituents niya. Kaya sobrang repentance na to ni Haring David. So sabi niya, recreate in me, create in me. Parang sinasabi niya, Lord, make me holy. At ang maganda nga, ayun, pag ni-recreate tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pusong bago. Pusong sumusunod na sa Kanya. Hindi na pusong masuwayin. Kasi, ang isang taong nagkasala, tas ginawa ulit, anong tawag doon? Yun yung sinasabi ni Pastor kanina na meron bang unsincere and untrue repentance? Meron. Yun yung hiningi mo ng tawad, yung kasalanan mo ngayon, tas ginawa mo ulit, sasingi ka ulit ng tawad, tapos ginawa mo ulit. Recidivist nga ang tawag ng mami doon. Ulit ng ulit ng ulit. So, hindi nagsisi yung taong yun. Kasi ang true repentance, na-realize mo yung ginawa mo, tapos lumapit ka sa Diyos, yun ang kulang. Ba't nauulit mo siya? Kasi hindi ka lumapit sa kayang magbago sa'yo para hindi mo na magawa ulit yun. Mga kapatid, ang Diyos ang may gawa sa atin. Kaya, lumapit ka doon sa kaya kang i-repair. Kasi, kung ang TV mo nasira, hindi mo dadalhin yan sa gumagawa ng electric fan. Kasi hindi alam ng gumagawa ng electric fan yun. Ang alam lang niya, pag nasira ang electric fan, kanino ka pupunta? Sa manufacturer ng TV. Kasi sila yung nakakaalam ng lahat ng parts na nakalagay doon. Kadalasan, pag nagkasala ang tao, lumalapit sila sa maling repairman. Naalala ko tuloy yung sa Titus 2:11. Yun yung saving grace ni Lord. This one, yung nagpe-pray siya na create in me an clean heart, O Lord, is a sanctifying grace. Saving grace, of course, yung cleansing, pero prior dun sa sanctifying grace. Saving grace muna. Yes, kasi Oo. nandun sa 12 hanggang 13 na yon ng Titus 2, as I remember. Kailangan natin talaga ng saving grace of God. And that is what
Christ has done for all of us. Tapos nagkasala siya. Saving grace. Niligtas tayo eh. Nagkasala tayo. This time, we have to ask God for a sanctifying grace. At yun ang hiningi niya doon sa create in me a clean heart, Tsaka O don't God. uphold me. Do not let the Holy Spirit depart from mamaya me. pa yun. Oh, yun na nga yung sanctifying na. Oo. Amen. Sa create in me a clean heart. So, alam niya mga kapatid kung kanino siya lalapit. Pagka nagkasala tayo, tahimik ka muna. Pumunta ka sa Diyos. Kasi alam nyo, kapag hiningi nyo ang kapatawaran ng Diyos at pinatawad ka ni Lord, hindi mo na nga kailangang mag-explain sa ibang tao eh. Kasi si Lord ang aayos. Ang nangyayari sa atin, inuuna nating ayusin yung iba. Kaya, nag-e-end up tayo justifying kung ba't natin ginawa yon. Hindi tuloy nagiging totoo yung repentance natin. Paglapit sa Panginoon Diyos, kakausapin ka at bibigyan ka ng mga salita ng Diyos na matatagpuan mo sa salita niya na inukit na sa puso't kaisipan mo dahil nagkaroon ng bago. Kung meron mang naalala kang merong nagawa ka kahit kanina, may sama ng loob, iwan mo yung iyong offering sa altar, then go back and be reconciled. Ayun, ang magiging susunod na magiging hakbang mo, paglapit mo sa Panginoon Diyos na, sorry Lord, nagkasala ako. So sabi niya, create in me a clean heart. Tapos sabi niya, O God. Diba? Create in me a clean heart, O God. So, dito, nire-remind niya tayo na ang primary allegiance nating mga tao na nagkasala is to God and His ways. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang kagandahan kay David, pumunta siya agad sa Diyos. Ina-acknowledge niya na hindi tutuwid ang buhay ko hanggat hindi ikaw ang nangunguna sa akin. Bimo sabi niya, Oh God. So yung allegiance niya, dapat lahat tayo, ang allegiance natin is to God and His ways. Hindi bali nang di ka magustuhan ng mga tao, basta ang allegiance mo to God and His ways. Marami kasi sa atin, hindi natin nagagawa kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa buhay natin dahil ang allegiance natin nasa mga tao sa paligid natin. It prevents us from doing what God wants us to do. Kasi ang piniplease natin, yung allegiance natin, nasa tao, wala sa Diyos. Pero dito ipinakita ni David, sabi niya, Lord, tingnan mo ha, kung hindi kay Lord ang allegiance niya, sa kanya siya lumalapit, tapos sabi niya, baguhin mo naman ako para ang magawa ko ay kalooban mo. Wala siyang ibang hindi nga sinabing para magawa ko kung ano ang inihingi ng constituents ko sa akin. Wala siyang ganon. Hindi nga yun sinabi. Sabi niya, baguhin mo ko para ang magawa ko ay kalooban mo. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Kaya tayo winarningan ng Diyos not to please men because you will end up doing what other people want you to do instead of doing what God wants you to do. Mamumuliti ka talaga tayo pagka ganun ang mangyayari. Didiktahan na tayo ng dapat nating gawin ng mga tao sa paligid natin. You will end up not doing what God wants you to do. That is the danger of pleasing men. Ito, sabi niya, talagang yung allegiance niya sa ways lamang ng Diyos. And sabi niya, and renew a right spirit within me. This is a, puro nga, sabi ko mga kapatid reawakening us of our need for God's help in recalibrating our hearts. Ulit, reawakening us to our need for God's help in recalibrating our hearts. When you say recalibrate, to change the way you do or think about something. Kaya siya kay Lord humingi. Kasi alam niya na hanggat hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng bagong puso, mauulitin lang niya yun
mauulit din niya yung kasalanan ginawa niya. It makes sense because ang Diyos, ang may bigay sa kanya, ang may gawa sa kanya, He alone can do something about the heart na ibinigay din ng Diyos sa kanya. Nakukuha natin, mga kapatid? Alam niya at ina-acknowledge niya na hanggat hindi ang Diyos ang nagbago sa puso niya, hindi ang Diyos ang nag-recalibrate ng puso niya, magagawa niya ulit yung kasalanan na yun. Ang galing, no? Hindi, ang galing talaga. Para pala yung mekaniko na pagka pinagawa mo, yung kampante ka na kasi hindi, magaling yung mekaniko ko eh. Hindi ka ibibitin ulit. Yung create, alam mo, meron akong napag-aralan. Yung pagkakagamit doon sa salitang create, katulad din ng pagkakagamit sa Genesis 1:1. Okay, tuloy ko na. Genesis 1:1 kasi in the beginning, God created the heavens and the earth. So the same word, sabi ng isang scholar of the Bible, was used dito sa Psalm 51. Kaya sabi mo, si Lord talaga ang magkikreate. So, tapos mga kapatid, ang sinabi niya dun sa and renew a right spirit, when you say renew, mga kapatid, resume after an interruption. Renew. Ibig sabihin yan is resume after an interruption. Kasi, eto na nga, maliwanag sa kanya, pinili siya ng Diyos. May pinagawa ang Diyos sa kanya. Kaso, habang ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, nagkaroon ng interruption. Alam niyo kung kailan yung interruption na yun? Nung idle siya. Dapat, kasama siya sa gera, di ba? Hari siya. Nandun siya. So, nagkaroon ng interruption. Ano yung interruption na yun? Nagkasala siya kay Lord. Kaya mga kapatid, hindi maganda yung idle time. Kasi during idle time, doon pinapasok ang kaisipan natin ng kaaway kasi wala kang ginagawa. Kaya yung katamaran, hindi maganda. Kaya yung hindi ka nakikipag-ugnay kay Lord, hindi maganda. Idleness yun, mga kapatid. Ngayon, ang hinihingi ni David is renewing. Para sa kanya, maliwanag din sa kanya na kapag pinatawad siya ng Diyos, hindi matatanggal sa kanya kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Nagkaroon lang ng interruption, pero He will continue it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. But, repentance is important para magkaroon ka ng resuming of what has been interrupted. Without repentance, walang resume, hindi magre-resume. Hindi magpapatuloy kasi walang repentance. Napakahalaga nito. Grabe nga itong ano na to sa Psalm 50, parang pinuno ng R to. 51? 51. Pinuno ng R, no? Kaya nga sabi ko, the R's are of length. And finally sa akin is, sabi niya, and renew a right spirit. Sa ibang version, a loyal spirit within me. At sa iba naman, steadfast. Sa iba, steadfast. Oo. Iba-iba, no? Tsaka napakaganda Sa rin iba, yung- a right spirit. Sa iba, a loyal spirit within me. So, dito po, sa sinabing niyang to, he is seeking God's help to be righteous. So that, yung righteousness niya na yon will be seen in his life. Kailangan po kasi, kung ikaw ay naging matuwid muli sa Panginoon, kailangan makita sa pamumuhay. Kayo po ba ay nakakita ng isang taong nagkasala?
Tapos sabi niya, nag-repent siya, pero wala kang makitang pagbabago sa mga ways niya. So, sa kanya, kay David, kasi after this, hindi niya na ginawa ulit to, di ba? Kaya sabi niya, renew a right spirit within me, a loyal spirit within me, so that yung righteousness mo may be seen in my life, so that I will not sin against you. I will not commit the same sin. Hindi ko sinasabing I will not sin against you kasi tayo nagkakasala. Pero I will not commit the same sin again. Kaya put a new and loyal spirit within me. Para, kasi yung loyalty mo, magkapatid, ang siyang magiging, yung nagpipigil sa'yo to do the same sin again, yung loyalty. Kasi kapag loyal ka sa isang tao, ingat ka na masaktan mo siya, ingat ka na magawa mo yung hindi niya gusto, hindi ba? So, kapag ka yung spirit mo loyal kay Lord, you will not commit the same sin again. Kaya, ang ganda ng hiningi niya rito, sabi niya, and renew a right spirit, a loyal spirit within me. Mabigat itong kay Haring David, pero parang ito yung ang galing nga no? Purest nga, no? Dito siya, tignan mo Tuloy mo na, Beb. Sige. Yung do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Grabe, no? Yung kanyang panalangin, yun, glory to God, Naalala ko yung yung sa sermon ni Peter sa Gawa. Pwede mong pakibasa sa 2:38. Grabe yung kanyang panalangin. Ayaw niyang mawalay sa presence ni Lord. Ayaw niyang mawala ang banal na Espiritu sa kanya na pag-akyat ni Lord, pangako niya sa lahat ng true believers who have repented and have been baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and they receive the Holy Spirit. Sige, yan. Repent. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, then, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yun, ito yung sa panahon natin ngayon. Nung time na yun kasi, yung sinasabi niyang renew a loyal spirit within me, it is not the same as the indwelling of the Spirit dito sa New Testament nung umakyat na si Lord. Yan yung sa Trinity na na-mention sa Old Testament yung Holy Spirit. Pero ito yung Spirit na nag-a-anoint sa kanila kapag ka merong pinagagawa ang Diyos. Like, halimbawa sa kanya, the Spirit that anointed him para ma-fulfill niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Sa Trinity kasi, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, the commencement and the completion sa New Testament, sa ating mga mananampalataya, sabi doon, repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sins, and then you will receive the gift of the Holy Spirit, yung banal na Espiritu Santo na mananatili sa atin. So, yung living, being filled with the Holy Spirit, that is our way of life as Christians. At yun na nga, ang sabi niya, huwag tanggalin. Grabe, no? Pero meron dito na hindi na ipagpapatuloy. Gusto niyong tignan natin, ha? Sabi rito, restore to me the joy of your salvation. Doon muna ako. Itong isa, hindi rin natin masyadong napapansin. So, tignan ko, ha? Then, tignan nyo, I will teach
transgressors your ways. So tayo, una sa lahat, masasakit ba ang mga buto nyo? Para bang matanda na ang mga buto nyo? Para bagang kayo'y nasa init ng summer ngayon, ang init-init, ano? Oo. Ito yung naging kalagayan ni Haring David nung hindi pa siya nagkakaroon ng repentance. Gusto niyong malaman kung nasaan? Sa awit din, 32, sa 4-5 pababa. Tingnan niyo, kapag meron kang inililihim at ikaw ay hindi umiimik, pero meron ka namang nagawang nalabag mo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kasalanan, maaaring commission, disposition, or omission, ito yung nagiging kalagayan. Sabi doon, parang yung buto ko ang sasakit. Kaya, pero meron namang ibang kadahilanan. Binigyan lang niya ng parang analogy na parang, kaya nga kanina parang sabi ko parang ako nakasumi. Di ba parang kayo nakasumi din? So ibig sabihin, ito... kinalaman naman talaga, babe, no? Kapag meron kang kasalanan na hindi ningin ng tao, lulugo-lugo talagang tao. Okay, kaya nga kanina, ang lakas-lakas natin, thank you Lord, yung kahapon, wala tayong nalabag na kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin doon. Totoo rin naman pala yung pag may nakita tayong malungkot, sinasabi natin, humingi ka na ba ng tawad? O kaya, search your heart. Sa totoo lang, totoo rin naman yun, mga kapatid. Kasi, why the scowl on your face? If you have done the right thing, you would be smiling. Totoo yun. Para ka daw, parang init ka na. Grabe yung pagkakabigay niya ng, kasi poetic in nature tong Psalm of David. Grabe. Pero hindi naman lahat ng nakangiti, walang kasalanan. Hindi, yun na nga yung sabi mo, yung inward kasi. Yes. Pwede kasing i-fake yung outward. Meron naman tayong discernment. Binigyan tayo ng gift ng Holy Spirit. So, para bang waka na magmaang-maangan. Yes, Something like that. tama. Oo, may discernment naman tayo Kasi minsan, nakita, minsan nakwento, minsan, pero may mga confidential matters na you bring it before the Lord. Di ba? Parang ganun. Tingnan nyo. Sige nga, basahin nga natin yung 32 ng Psalms. Grabe yung... Oo. Tingnan mo. Oo. Sabi niya nung kinokonsil niya, parang wala... yung kasalanan sige, ko. Oo, kasi dito sabi niya, nakasala siya, in-acknowledge niya, sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit. Do Sabi not cast niya. me from your presence, O Lord. So, sunod-sunod yung kanyang grabing mga... 3 to 4, no? Oo, sabi, sige. When I kept silent, my bones grew old. Nananakitang kasukasuan. Kaya pala tinanong mo yun. Sabi niya, through my groaning, when I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. For day and night, your hand was heavy upon me. Ang bigat ng katawan. Parang My vitality was turned into the drought of summer. Parang yung sigla mo, parang nasa summer ka. Grabe Tuyot yung... na tuyot. Grabe yung poetic pagsulat niya kapag siya tinatago niya, ayaw niya, tahimik lang siya. Ikaw rin ang maaaring, hindi man ganito, pero tignan mo. Kaya kanina sabi ko, parang ang gaan-gaan ng katawan nating lahat. Ngayon lang ba? Hindi ba pagka medyo may nasabi ka, nainis ka, nagalit ka, o tas hindi mo naman inayos, ganyan kahapon o kagabi,
paggising mo sa umaga, ang sakit naman ng buto ko, parang ano ba ito nangyari? Halimbawa, kasi meron kang, dahil sa takbuhan ng buhay, meron tinatawag na moral evil tsaka natural evil na nangyayari sa mundo natin. So, i-research nyo ngayon kung ano yun, moral evil tsaka natural evil. So, assignment nyo lahat ngayon yan. Tapos magtataka ka, ba't ganito. Tapos hindi mo naman aareglohin. Halimbawa, ano lang, for the sake lang ng wag na kaya. Parang wala lang eh. Alam mo, sa parking namin dito, parking lang nagkakainisan. Hindi, totoo yun. Pero wala lang yun. Pag tinignan mo, marinig mo yung ganito, ganon, ganyan. Parking lang. Pero hindi naman inaareglo yung puso. Wala lang. Pero pwede naman sabihin, pasensya ka na, ganito, ganon. Ano lang sa araw-araw lang. Paano ba paglabas mo lang? Halimbawa, Maliliit lang pero... Halimbawa, ulam. Ulam lang ulam. Minsan lang. Hindi, sa everyday lang natin. Meron akong nabasa nung ganito. Oo, Kung sa sinasabi mong, hindi, yung wala lang na yun na maliliit. Meron akong nabasa, sabi niya, yun daw mga puting langgam, mas mabilis pa raw yung makaubos ng carcass, yung bangkay meron ng... mga puting langgam? Hindi, yun ang pagkakasulat niya, white ants eh. Mas mabilis pa daw yung makakonsume. Anay ata yun, kaya white. Mas mabilis pa raw yung makakonsume ng bangkay kesa sa leon. Oh? Oo, kasi maliliit. Parang minsan yung sabi mo kanina, wala lang kwenta. Ang liliit lang na mga bagay, kaya minsan hindi natin pinapansin. Okay, sinabi mo tuloy yan. Yan ang kalagayan minsan ng mga Kristiyano na hindi nila alam, yung palang kahoy nila, bahay nila, guguho na dahil may mga anay. Anay sa loob. Oh. Kaya yung mga maliliit na nagagawa nating kasalanan, na hindi natin yun pinapansin, yan mo na maliit lang naman yun. Yung mga maliit na yan yung Sabi mo, nagalit ubos lang? na pala. Eh di ba sabi, Laman magalit mo. ka pero do not angry lahat ng all day long, baka lead you to sin. Eh, minsan na-angry ka, sabi mo, hindi, emotion ko yun. Okay lang yun. Tao lang tayo, ganyan. Pero hindi mo ba inayos? Ay, pasensya ka na out of order ako kanina. Ganun ba? Parang kasi tayo, sa awat grasya ng Diyos, yung commission, knowledgeable na tayo sa Word of God. Pero dito yung hidden, yung nasa loob, andito kasi, sabi Hindi niya. inaareglo. Tapos, I kept silent. Sabi doon, parang wala lang, pero pag wala ka lang, kaya mo na kasi, hindi mo alam, ang dami na pala yun. Tapos biglang may sitwasyon, circumstances, biglang magpe-flare up ka. Hindi mo kasi naareglo. Parang sa tingin mo wala lang. So, grabe nga itong pag-acknowledge. Kaya, Lord, wag niyo akong iiwanan sa presence niyo. Cast me not away. Yes. Yung pag-prayer niya na yun na cast me not away from thy presence, O God. Ano po ito? Ang prayer niya dito is that he might not be thrown out of God's protection. Kasi alam niya, sa presence ni Lord, there is protection. Sabi, Lord, wag mo naman akong tanggalin dito sa presence mo. Kasi, di ba mga kapatid, lahat ng kailangan natin, nasa-satisfy tayo in the presence of God. So pag naalis ka doon, ay talagang tigang na. Kaya sabi niya, Lord, wag mo naman akong tanggalin dyan. Kasi alam niya na kapag siya ay nasa presensya ng Diyos, nasa Kanya na lahat. Ayan. Pero out of that, pagka nawala ka sa protection ng Diyos, wala ka na rin dun sa pinagagawa ng Diyos sa'yo, tsaka ayaw niyang ma-thrown out doon sa place where you can commune with God freely. Oo, kaya naalala ko si Paul, di ba, doon sa kanyang mga letter sa bandang huli. Lagi niya napapansin, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yung pagsambit ng mga salita ng Diyos, parang sa tingin mo, wala lang, pero may power eh. At sa spiritual realm, parang knowledgeable ka. Kaya nga ako lagi, di ba, sa
sa by God's grace yung 14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, our rock, our redeemer. Tsaka yung Psalm 25 na, Lord, show me your way, lead me into your path, teach me your truth, you are my salvation. On you I wait all day long. So naghihintay ka lagi sa Kanya. Parang wala lang, pero gawin natin yun, gawin. Pero siyempre, meron naman kayong pakikipag-usap kay Lord every moment by moment. Alam ko yan na by God's grace. Diba? Lord, ano po, ganito, diba? Parang grabe. So, kung sakali man nasuong doon sa ganong kalagayan, siyempre, minsan naman masakit ang buto mo dahil medyo may edad na, pwede naman. Tapos, okay naman. Pero, di ba may gising kang parang mabigat? So, pag nag-reflect ka, Lord, alam mo, kahapon, siyempre, isipin mo kahapon, ang dami mong activities, nakasalamuha, so on and so forth. So, andun pa rin yung presensya ng Holy Spirit na bago ka matulog, minsan i-remind sa iyo, ay, teka muna. Tapos biglang may nakaligtaan ka, ay. Diba? Parang ganun. So, yung presence ni Lord, lagi kang, sabi niya, Lord, wag mo matanggal sa akin ang presence mo. Grabe itong panalangin na to. Pwede ba yun na sabihin mo? Di ba pag lalakad ka lang, punta ka lang, magmamaneo, Lord, cover us with your most. Lord, meron po akong bibilin. Lord, meron po akong transaction. Manghuna po kayo. Kausapin niyo po yung ganito na maging maayos, lala. Di ba lagi nasasambit mo? Kakaiba na yung yung life na renewed. Sabi pa niya nga, take not thy Holy Spirit from me, di ba, Beb? Oo. Sa iba nga sabi ron, uphold me. Bago dun sa restore to me the joy of your salvation. Uphold me by your generous spirit sa ibang version. Siyempre, Take not thy Holy Spirit from me yun, di ba? Sa ibang version. Parang, Kasi alam niya na yung kasalanang nagawa niya, nag-grieve yung spirit na that is in him. And nag-grieve yung spirit that is in him. At parang yung kasalanan kasi natin, nagpo-provoke the spirit within us to withdraw. Kaya ganun na lamang yung pagsumamo niya, Lord. Wag naman. Tama. Wag naman. Kasi, continuance of God's grace yun. Steadfastness. Prayer of continuance generosity for of the Holy Spirit. Parang ganun. Grabe pagka inisip mo. Pero, hindi mo man namamalayan, naging way of life na natin na, Lord, bibili ko ng something. Lord, doon po sa sale, sa mura. Parang wala lang, di ba? Kahit Lord, lalakad po ako ganito. Lord, mamamalengke, meron po bang ganito? Parang lang, sasabihin mo, pati ba naman yan? I-storebohin mo pa ang Diyos, napaka-ganito. Meron ka namang intelligence, ganito. Pero hindi na Sige, pagka purbahan nyo, ang daddy pala yung purbahan nyo. Ano ba yung purbahan? Parang i-prove mo, ganon. Kaya purbahan, ang sabi ng daddy. Di ba grabe pala yung pagkilos ni Lord sa buhay ng mga regenerated, nagkaroon ng, yung sabi doon, repentance, nabaptize. Ang ibig sabihin nun, pag nabaptize, magkakaroon tayo ng baptizing na yung to be enveloped, to be submerged. So, ililibing yung nasa Romans 6, yung lumang pagkatao, tapos mabubuhay ka, tapos natanggal na yung kasalanan mo sa pangalan ni Jesucristo, papatnubayan ka ng Holy Spirit, filled and led by the Holy Spirit. Napakagandang kalagayan natin pag inisip mo. Pero, hindi ko napapansin itong sumunod to na, me. Hindi, yung, Ito, restore to me the joy of your salvation. So, kung mga buto-buto, matanda ng buto, parang ganito, baka merong, mag-reflect ka muna, baka merong something na nagawa ka na labag sa kalooban ng Diyos. O, of course, sa social being tayo, sa pakikisalamuha, Dalawa daw kasi ang effect ng sin sa isang tao.
Una, it made him, in kay David, it made him sad. Oo. Pangalawa, it made him weak. Oo, tama. Kaya yung panalangin niya, joy ng kanya depende dun sa dalawang yon ng Yes. effect sa kanya ng kasalanan niya. Na ngayon, na-restore na dahil humingi na ng true repentance. Na-vitalize na. Bakit nag-restore to me the joy of your salvation? Nawala ba yung salvation niya? Eh, di ba parang yung buto niya, parang sabi niya doon sa sulat Hindi niya. nawala yung salvation Oh, niya. di nawala. Pero yung... The joy. Kapag po nagkasala tayo kay Lord, hindi naman nawawala yung salvation natin kasi niligtas na tayo eh. Ginawa ng Diyos yun sa cross. Ang nawawala, mahabang usapin yan, ang Beb. nawawala is the joy of your salvation. Okay, Hindi mo na okay. ngayon ma-appreciate yung salvation na yun and you cannot walk according to that salvation anymore kasi nawala na yung joy. Hindi mo na siya, Okay. hindi mo na ma-enjoy ngayon. Kasi alam nyo, yes, yung our appreciation of the salvation of God, yun ang nagbibigay ng joy sa atin. Yes. Ngayon, nagkasala ka, hindi nawala yung salvation. Pero yung joy of that salvation, di mo na ma-experience. Hindi na. Kaya sabi niya, restore to me, hindi naman yung sinabing restore to me my salvation, di ba? Restore to me the joy of my salvation. Kasi it made him sad eh. Nung nagkasala siya kay Lord, hindi na siya wala nang kaligayahan sa kanya. Pagka binasa nyo yung psalm na mga nagawa ni David, makita mo doon na hanap-hanap niya yung the joy nga eh. Hindi na ako ulit kasi hanggat hindi siya nagrepent at hanggat hindi niya natanggap yung kapatawaran ng Diyos, hindi mababalik sa kanya yun. Kaya yun ang inihingi niya. It made him sad, kaya restore to me the joy, sabi niya, of your salvation. Kaya nga sabi ko, parang nakasumi tayo ha. So pag inisip mo, parang salamat sa Diyos, kahapon ay nakagawa tayo ng kalooban ng Diyos. Di ba? Kahapon. Ngayon, kung nag-kept silent ka dahil nakapag-inis ka, sama ng loob, nakasalita ka, kahapon, kagabi, tas natulog ka, tas hindi sumakit ang buto mo, wala lang sa'yo, anong tawag Actually, doon? dalawa yung prayer niya dun eh. Parang wala lang, nagkaroon ng medyo konting argumento, wala lang, ganito, tapos biglang wala lang sa'yo, natulog ka. Anong tawag doon? Hardened heart na. Parang lang, yun lang Pwede. siya. Wala lang siya, tapos hindi naman niya Hindi, aayusin. yun nga yung sinabi mo, hindi true yung repentance. Okay. Oo, hindi true yung repentance. Oh. So, sobrang galing nito, no, mga kapatid, yung niya. Dalawa actually yung ginawa sa kanya nung kasalanan niya. Kaya yung prayer niya, according to that dalawa. No? Pero, Nalungkot siya nung nakagawa siya ng kasalanan, kaya restore to me the wala joy. yung vitality, sabi niya. Nawala doon. of your salvation. Tapos, it made him weak. Kaya ang prayer niya, uphold a right spirit Within me. within me. Oo, kasi, totoo yun, mga kapatid. Kasi pagka wala yung yung spirit ni Lord sa'yo, the right spirit, pag wala sa'yo, you will fall in despair. Kaya maraming mga tao, kapag wala yung spirito ng Diyos, ang isa kasing taong umihingi ng tunay na kapatawaran sa Diyos, hindi po pwedeng hindi ma-restore yung spirit na nasa kanya. So kapag yung sabi mo kanina, yung sorrow, kapag worldly, inihiwalay ka nito kay Lord, nilalayo ka. Pero yung heavenly sorrow, it will bring you back to God. Godly nga eh. Godly sorrow, it will bring you back to God. Pero yung worldly sorrow, ilalayo ka kay Lord. Hindi, ulitin mo lang, parang ganon. Sorry ka lang dahil nabuko. Tapos uulitin mo ulit. Tapos gano'n na naman Pero ulit. pag hindi nabuko, Cycle. you kept silent. Tapos Alam meron niyo po deceit ba, na, that is sabi defiance of God's omniscience. Sabi doon, Maaring nakapagtago ka sa tao, pero alam ni Lord, kahit nga nasan ka andun siya Alam niya. Yeah. Ito na lang huli. Meron Ang ka pa bigat dyan? nito. Ito huli. Ito hindi natin
Pwede natin ito palang tignan niyo uli yung 13. Sa 12:13 Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your a willing generous spirit. to sustain me. Then I will teach transgressor Transgressors. your ways, and sinners shall be converted to you. So meron pala tayong tungkulin na yung mga nakikita natin, alam mo, minsan mahal natin sa buhay, naranasan natin yung kapatawaran, pwede rin nating masabi sa kanila na may kapatawaran sa Panginoon Diyos kung kayo'y nasa kalagayan ng nilalabag ang kalooban ng Diyos sa uri ng pamumuhay. So, tayo ngayon ang magtuturo, teach natin yung mga transgressors ng ways ng Diyos. Sasabihin natin at ipamumuhay natin. Pero napakahirap na naranasan nyo ba na hindi nyo nagagawa pero kaya nyong ituro? Meron. Meron nga. Kaya lang, nalalaman ng Diyos ang puso mo. Yes. So, hindi ka, ang tawag doon, may deceitfulness pa rin doon. Napakahirap na magtuwid. Halimbawa, ako. Naranasan ko ang takbuhan ng kadiliman sa pamamagitan ng pagwasak ng mga tao sa nasa Galacia 5:16 hanggang 21. Kaya kapag nakakakita ko ng taong nandun sa lulong sa kalagayan na yon, alam ko yung aking sinasabi na wawasaking kanyan kasi yan ay sorcery. So, ako yun, halimbawa, nakita ko, hindi tama yan, itigil mo na yan. Tapos ngayon, kung ikaw naman ay magsasabi na magpatawad ka, tapos hindi ka naman nagpapatawad, kaya mo pa rin ituro yun. Kaya mo pa rin ituro. Pero yung iyong doctrine and behavior, kailangan mag-match. Halimbawa, ikaw naman ay, halimbawa, ano ba yung mga pagbasa mo ng salita ng Diyos na kinausap ka, na nakaalpas ka, pwede mong matulungan din yung nandun sa ganung kalagayan. Yes. Pero ang maganda nga doon, baka siya naligtas, ikaw hindi. Nasa unang Korinto 9 rin niya, 27. Dahil doon sa nasabi mo, pero ikaw naman, hindi mo naman pinapatupad, sabi doon. Sabi ni Matthew Henry, penitents should be preachers. Okay. So, Yan yung sinasabing, then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. And that is the reason why we have to be thankful at hindi kinonsil ng Biblia yung mga faults even of the noblest men sa Bible, kasi it will teach other people of what God can do kahit na tayo'y nagkasala, kapag ka tayo ay humingi ng totoong kapatawaran sa Diyos. He can make you great again. Basta merong true repentance. Kaya nga grabe pala itong then I will teach transgressors your ways. Kasi Pero na-experience tama ka kanina. Hindi ka makapreach sa ibang tao kung papaano yung pagpapatawad, kasi baka mamaya hindi ka pa rin naman nagsisi, kaya hindi mo alam kung paano talaga yung tunay na kapatawaran. Paano mo i-share? You cannot give what you do not have, mga kapatid. Lagi nating naririnig yun. Grabe to, grabe. Hallelujah. Oo hindi ka makakaano. And mga kapatid, yan din po ay theme ng ating Lenten presentation. 'Di ba? Na kahit na gaano kaputi yung ating memory verse, kapula ang iyong kasalanan, kayang paputiin ng Diyos. Sabi ni Pastor kanina, hindi lamang tuwing Lent tayo nagkakaroon ng ganito. Oo, pero total Lent naman ngayon,
gamitin nating pagkakataon ito. Baka mamaya mga kapatid, meron tayong mga itinatagong. Sabihin natin, doon na muna tayo sa maliliit. Kasi yung maliliit ang ayaw nating pansinin at bigyan ng tuon. Kasi sabihin natin, ang liliit lang naman. Pero yung maliliit na yan, pag pinagsama-sama mo, abay daig pa. Itong ginawa ni Haring David. Doon sa kasalanan niya kay Bathsheba, pag pinagsama-sama mo yung maliliit na yan. Huwag itatago, sabi. Tsaka huwag kept silent. Baka hanggang ngayon, mga kapatid, baka ngayon, attend ng fellowship, pero yung kaibigan natin na nagkasala sa atin, di natin mapatawad. Tapos, magkasama pa kayo sa church. Nagkikita kayo pero hindi kayo magpatawaran. Sabi, okay na yan. Civil lang kayo. Pero walang restoration of relationship. I doubt kung talagang merong true forgiveness and true repentance pagdating doon. Kasi ang true forgiveness and true repentance, nagre-restore. When you say restore, kagaya nung sinabi natin kanina, ibabalik doon sa dating kinalalagyan. So, kahit na anong paliwanag po ninyo sa mga tao, sa paligid ninyo na okay na kami, pero hindi kayo nakikita ng kaparehas nung dati. Kailangan ng saving faith so that it will be led to sanctifying grace so that you will have a satisfying grace. Ayusin natin, mga kapatid. Sa ano yung sa Titus 2:11 hanggang 14? Oo, ayusin natin. If we want to experience the joy of our salvation again, forgive and repent, and then forgive, mga kapatid. I wish may ibang way para lumigaya ulit ang buhay natin, pero yun lang. Repent and forgive. And live in accordance to the Word of God and being filled and led by the Spirit of God in our everyday lives. Oo, may mga comment. Sabi ni Sister Vicky, amen. Totoo po yan, Sister Ria. Parang relationship between a child and parent. After all the things the parent has done for you, in the end, you cause to grieve the hearts of the person who loved you deeply. This is really painful. Tama. Sister Bebot naman, isang pusong tapat sa aking likhain. Panalangin ko din po yan, kaya nabigyan ko siya ng tono. Yan. Sabi ni Jamie, nung nag-panic attack po ako nung December, yan po yung kinanta ko kay Lord. Yung sobrang pagod po ako lagi. Nakalimutan ko makipag-communicate kay Lord. Madaming laman ng puso ko na hindi tama. Tapos, mainitin na ang ulo ko. Yan yung song po na yan, yung nagpakalma sa akin. Create in me a pure heart. Tapos, do not cast me from your presence, O Lord. Sa part na yon, yung kinanta ko, kumalma po ako ng sobra. Tapos simula nun, nagbago po lahat. Mas lalo akong nanabik kay Lord. Nakaka-attend na ako palagi ng prayer meeting na hindi po ako kinakabahan. At mas peaceful na ngayon compare po sa dati. Thank you, Lord. Ayan. Yun na nga. Balik tayo dun sa if you have done the right thing, you would be smiling. Kapag malungkot ang buhay natin, lagi, tas malungkot yung countenance natin, hindi makita sa atin yung joy of our salvation, evaluate, mga kapatid. There must be something na nagawa natin na hindi tama. Because sabi, if you have done the right thing, you would be smiling. Baka nga meron. And then, ask the Lord to reveal it to you. At pag ni-reveal ng Diyos, hihingi natin ng tawad. Kasi, hanggat di mo hinihingi ng tawad yan, hindi ka mawawala dun sa ganung kalagayan. Di tayo mawawala sa ganung kalagayan. Napakaraming lesson nitong panalangin na to ni Haring David. Amen. Oh, thank you, Lord. Sabi ng iba, tama na. Sige, tama na po. Happy birthday kay Sister Fina Mercado
and Sister Peming Pilak. O, dalawa. Gusto nyo marami? Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday. Ayan. Thank you, Lord po. Ngayon pong darating na April 12 ay anniversary ng ating Bicol Outreach. Pang ilang taon na, Minister Sandy? 13th year anniversary. Biro mo, 13 years na ang ating Bicol. Taka magkakaroon na tayo ng worker na mananatili sa Oo. Bicol. At Meron tayong inuupahan. rent na bahay Ayan. doon para po. At ang Yes. unang ma-assign ay si Minister Andy and Sister Judith. Yeah. Pero matagal na dyan pabalik-balik ang ating mga kapatiran sa East, Minister Jerry, Minister Sandy, at yung mga ibang kapatiran. Ang sa QC. Ayan. Oo. So ngayon Amen. pong April 12 ay anniversary. Ang amin pong balak ay magdadala rin tayo ng something to give sa ating mga kapatiran doon sa naman. Bicol. Thank you, Lord. So yan. baka gusto nyo rin pong maging part of this gawain, feel free to, kayo po, kung anong gusto nyo ibigay sa ating mga kapatiran doon sa ating Bicol Outreach, we will be leaving this week para po Amen doon. At tayo pag-pray dyan. din natin na maging lumago ang ating gawain doon dahil meron na tayong, mahirap po kasi yung once a month lang. Dati, quarterly. Quarterly, tas naging monthly. Naging monthly ngayon, ando na. So, by God's grace, meron tayong lulugaran na doon at meron na titira ng manggagawa para sa pagpapalaganap na ating tungkulin ng mga Kristiyano. Tayo yung mga misyonaryo. Ayan. Amen. And we will end up with our repeat new song of the week, One Empty Tomb, composed by Brother Darwin Datu. God bless you all, mga kapatid. Amen. Have a great day with the Lord. Amen. with anything, everything is bleak. Like a lamp to my feet, His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved
reason, He is reason. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is reason, He is reason. Righteousness and directed my steps. He gave me life with His steadfast love. Great is His mercy on me. I surrender my life to Him, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. Saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. His reason, His reason. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. His reason, His reason. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. His reason, His reason. Second Timothy 2